yung camera nyo, okay. Basta make sure na nakikinig kayo, okay? Yan. We have y is equal to ax squared plus bx plus c. Yan. So, una natin gagawin, kanino ba pag color green? Color blue na lang natin. Oh, sir. Kita naman po. Okay. So, una natin gagawin, mag-prepare tayo ng table of values. So, gagawa tayo ng table. Kahit mga tatlong table lang, tatlong values lang, okay na siya. So, kahit mga tatlong values lang, okay na siya. Malalaman na natin yung graph noon. Pwede na natin makuha or pwede na natin siya mag-graph sa Cartesian plane. Ano nga ulit ang shape kapag quadratic function ang ating i-graph? Pa-letter or pa-shape siya? Anong shape niya? Sir, parang payo po or pa-V. Yon, very good. Parang pa-U or pa-B. Ngayon, dito, i-graph natin, may bibigay tayong function, then i-graph natin siya. Halimbawa, meron tayong y is equals to x squared minus 1. So, paano kaya natin i-graph x squared minus 1? Paano namin i-graph yung x squared minus 1? Ngayon, iyan yung i-graph natin. We have here the value of x and the value of y. Sa x, okay, tandaan nyo to. Sa x, kayo ang magbibigay ng value ng x. Then, sa y, i-compute nyo kung ano yung value niya sa y. Halimbawa, nagbigay tayo ng value ng x na negative 1. Okay? Negative 1, yung una yung gusto na value ng x. Bahala na kayo kung anong gusto yung value ng x. Kayo ang magbibigay ng value ng x. So, ano ba? Ang lagi ko kasi favorite gamitin, negative 1, 0, pati 1. Okay? Yan ang favorite ko gamitin kasi madali lang. Kapag negative 1, 0, and 1, madali lang siyang i-graph. Kayo naman, bahala na kayo kung anong gusto nyo gamitin. Kung gusto nyo yung 1, 2, 3, pwede din yun. Kung gusto nyo negative 3, 2, 1, pwede din yun. Magsimula tayo sa negative 1. Nag-set ako ng values ng x na negative 1. Ngayon, nakikita natin tong ating equation na x squared minus 1. Yung value ni x, papalitan nyo lang yun ng negative 1. Y is equal to negative 1 squared minus 1. Then, negative 1 squared, what is negative 1 squared? Negative 1 times negative 1, 1 minus 1. So, y is equal to 0. Okay? So, meron tayo, kapag negative 1 yung x natin, ang magiging value ng y natin is 0. Okay? Then, pangalawa naman, nag-set ako ng value ng x natin is 0. Ano kaya magiging value ng y natin? So, y is equals to 0 squared minus 1. Okay? So, ganyan lang. I-substitute lang natin kung anong binigay yung value. Then, so, kahit magkakaiba kayo ng value, pagdating sa graph, isa lang yung magiging graph nyo. Isa lang yung magiging graph nyo. Kasi, isa lang yung equation na given equation natin. Okay? So, we have 0 squared minus 1, 0 squared 0, minus 1. So, y natin is equals to negative 1. So, kapag x natin ng value 0, ang y natin, ang value niya is negative 1. Then, 1 naman yung binigay ko na, 1 naman yung binigay, yung isa naman is 1. So, y, dito ko na sinulat ha, y is equals to 1 squared minus 1. Then, 1 squared, hindi pala masyadong aninaw. Burahin ko na itong isa. Then, 1 squared, that is 1, minus 1. So, magkakaroon tayo ng 0. Kapag 1 naman, 0 siya. Okay? Ngayon, i-plot na natin siya sa Cartesian plane. Hope so, lahat naman tayo marunong pa mag-plot sa Cartesian plane. Diba? So, una nating i-plot ay ang isang to, diba? Isang to, negative 1 and 0. So, nasaan kaya ang negative 1 at 0? So, dito muna tayo sa x. Sa x tayo na negative 1, then 0. So, dito siya papatak, diba? X na negative 1 and 0. Pangalawa naman,
0 ay negative 1. Ang x daw natin 0. Ito yung 0x natin. Then, ang y daw natin negative 1. So, dito siya papatak. Okay? Then, ang pangatlo naman, positive 1 yung x natin, then 0. Dito naman siya papatak. Ngayon, ang sulat na natin, lalagyan natin sila ng ano na natin, magiging pa-letter U siya, diba? Okay. Kung nagdagdag pa ako dito ng isa, halimbawa, nagdagdag pa ako dito ng isa na malaki-laki, kunyari, sa 5. 5 yung ating, ay, wag naman 5. 3. 3 yung ating nilagay. 3. So, kapag kinompute ko yan 3 na yan, so, y is equals to 3 squared. 3 squared minus 1. Then, 3 squared, that is 9 minus 1. 9 minus 1. And then, 9 minus 1, that is 8. Diba? So, may y tayo na 8. So, kasi itong ating anong ito, diretso siya na pa ganyan. Okay? Baka dito pa nga yan dumiretso. Okay? Pala yan. Yan. Baka pa ganyan yung kanyang diretso diyan. So, titinan natin. Kaya kahit anong values ang pwede nyong ilagay, isa pa rin ang magiging itsura ng graph ninyo lahat. So, nasaan yung 3? Magkakaroon tayo ng positive 3. So, ito yon, diba? Itong linya na ito yon, diba? Kasi positive 3. Then, sa 8. So, dito tayo, positive 3 and sa 8, yan. Dito sa papatak. Ngayon, kunyari, nagdire-diretso yung ating graph, di yan pala sa papatak. So, pasensya na sa guwi, pero pag ganyan yung kanyang magiging graph. So, dito, yan. Pa-letter U siya or pa-letter C. Okay? Yan. So, kahit ano pa man ang maging value nyo sa x, then ang y naman kasi tayo magko-compute, diba? Yan yung magiging graph niya. So, kapag nakapag-graph na kayo, papangalanan nyo yung graph na yon. This is y is equals to x squared minus 1. Okay? Yun yung graph natin na x squared minus 1. Okay? So, ganyan yung graph natin na x squared minus 1. Another example. So, ito lang muna yung ating lesson for today. May tanong ba kayo? So, another example natin is this one. We have, ang equation natin is y is equals to 2x squared minus 1. So, 2x squared minus 1. So, kanina, diba gumamit tayo ng negative 1, 0, pati negative 1. So, kunyari, negative 2 naman. Negative 2, 0, negative 2. Kasi kaya gusto ko may 0. Kahit anong gusto nyong gamitin sa x, kaya na magbibigay noon. Kaya gusto ko lang na may 0. So, madali kasing computein pag may 0. Okay? Then, ang una nating x is negative 2. So, y is equals to 2 times negative 2 squared minus 1. So, una muna natin kakomputin dito, yung exponent muna bago natin i-multiply plus ha. I-exponent muna natin bago natin i-multiply. So, what is the negative 2 squared? Magiging positive 4 na siya. Minus 1. So, 2 times 4, magiging 8 minus 1. So, 8 minus 1, that is 7. So, ang value ng y natin sa x na negative 2 is positive 7. Ngayon, sa 0 naman tayo. Y is equals to 2 times 0 squared minus 1. So, hindi na natin kakomputin to kasi nagkaroon na ng 0 sa ano niya. Then, malalaman natin na 0 minus 1 yon. Kasi 0 squared, 0 times 2, 0. So, 0 minus 1, that is negative 1. So, magiging negative 1 tayo. Then, sa 2 naman, y is equals to 2, then 2 squared minus 1. So, parang parehas lang din. Squared muna. What is 2 squared? 2 squared, that is 4 minus 1. 2 times 4, that is 8.
8 minus 1. So, 8 minus 1, that is 7. So, 7 naman ang value ng ating y sa positive 2. Diba? So, napapansin nyo, di ba? Parehas positive yung 7. Pero magkaiba yung kanilang x. The 1 is negative 2. The 1 naman is positive 2. Ngayon, plot natin siya sa Cartesian plane. Negative 2. So, negative yung unang x natin. So, dito siya. Then, positive 7. Dito ang positive 7. Okay? Negative 2, positive 7. So, ito yung una natin points. Sunod naman, 0. 0 yung x natin. Then, negative 1 dito siya. Then, positive 2 and 7. Positive 2 and 7 dito naman 0. Okay? So, ngayon, i-plot na natin siya. Parang tayo na. So, ipa-letter yun nyo na lang siya. Pa-letter yun naman kasi natin. So, ganyan yung maging itsura ng graph niya. Okay? So, hindi ko lang maayos. Wala ba dito pa-curve? Wala kasing curve dito sa sunod. Pero ganyan yung kanya magiging graph. Naunawaan ba natin, class? Sure. Okay. Karaniwan, ang ginagawa nilang table of values sa karaniwan talaga yung standard 5 values. Okay? Kung advance na naman tayo, pwede na yung 3 values lang. So, kayo naman, kung gusto nyo mas maganda, mas madali, gawin yung 5 values ang gamitin nyo para mas maganda at mas malinaw sa graph. So, sa akin kasi, kahit 3 values lang, pwede na natin magawa yung kanyang graph. Okay? Basta ang ginagawa ko lang sa values, isang negative, 0, then isang positive. Ganyan lang laging ginagawa ko. Kung gusto nyo gawin 5 values, for example, dito yung magiging 2, 7. Then, dito, 0, negative 1. 0, negative 1. So, ganyan yung limit, diba? So, para mas madali, 2 negative, 2 positive, then yung isa 0. So, gawin natin, negative 1, then negative 1. Ay, ito pala yung positive 1. Positive 1. So, computing natin for negative 1, 2 times negative 1 squared minus 1. So, 1, ito yung magiging 2 minus 1. Then, ito yung magiging 1. Dito naman sa isa, so 1 na ito. So, 2 times 1 squared minus 1. 1 squared, that is 1. So, 2 times 1 ito, diba? 2 times 1 minus 1. So, 2 times 1, that is 2 minus 1. Then, 2 minus 1, that is 1. 1. So, ang isa daw point is tumama sa 1 and 1, which is dito yon. Then, yung isa naman is sa positive 1 and positive 1 dito yon. Okay? Doon pa rin naman siya tatama sa ginuhitan natin. Hindi lang maganda yung pagkakaguhit ko, pero yung graph, doon pa rin siya tumama, diba? So, tama pa rin yung graph natin na ganito yung graph, ganito yung itsura ng graph ni 2x squared minus 1. Okay? Naunawaan ba, class? Sure. Opo. Sino may tanong about sa pag-graph? Baka naman may nalilito pa sa pagpa-plotting. Sure. Ako may tanong isa. Sure. Anong tanong mo? Sure, yung ano po, di ba po kayo magbibigay ng value sa x? Yes. Sure, paano nyo makukuha? Di ba isa y sabi nyo kukumputin? Paano nga ulit na-compute yun? Nakita ko doon kayo. Paano makakompute si y? Opo, paano po makakompute yung kanyang value? Kasi po nalito po ako kanina. Okay. Ay, nabura ko. Nai-screenshot niyo ba? Kanina. May record naman doon, yun na lang i-screenshot sa record. Okay. So, kunyari, may values tayo, may equation tayo. Okay. So, may equation tayo. Ang equation natin is 4x squared minus 2. Yan. So, gawin na natin 3x squared na lang. 3x squared minus 2. Ngayon, kunyari, Johan, magbigay ka ng value mo sa x.
Sure, negative 1, 0, 1. Sure, yung ginagamit nyo na lang. Negative 1, 0, 1. Ngayon, itong negative 1 na to, ito muna ang gamitin natin para makuha natin yung unang value ni y na katapat ni negative 1, diba? So, yung negative 1, nakikita mo yung equation na ito. Ito yung gagamitin natin, pero si x, diba, yung value na ng x, negative 1. Imbis na x yung isusulat natin, si negative 1 yung isusulat natin. Okay? Then, we have 3, negative 1 times negative 1 squared minus 2. Then, saka mo naman ko-computin to. Kung ano yung lumabas sa computation mo, siya yung magiging value natin kay y. So, negative 1 squared, what is negative 1 squared? Magiging positive 1. Minus 2. So, 3 times 1, that is 3. Minus 2. So, 3 minus 2, that is 1. So, meron tayong positive 1 kay y. Okay? So, kung ano lang yung value ng x nyo, isa-substitute nyo doon sa ating pinaka-equation. So, halimbawa, dalawang x yung nakita nyo. So, dalawang beses nyo, kunyari, 3x squared plus 2x plus 3, diba? So, dalawa yung x niya. Pero kung kay negative 1 tayo, edi sa lahat ng x, papalitan nyo siya ng negative 1. 3 times negative 1 squared plus 2 times negative 1, yan, plus 3. Okay? Kung ito yung equation natin. Basta kung ilan yung x, lahat ng x, isa-substitute nyo doon sa unang value ng x natin. Okay? Kung ano yung unang binigay yung value ng x. So, nakuha nyo na ito, diba? Nakuha na sa negative 1. Ngayon, kay 0 naman tayo. Ang value daw ng x natin is 0, so magkakaroon tayo ng 0. So, ibang equation. So, we have 3 times 0 squared minus 2. Then, pangalawa naman, 0 squared, that is 0. Then, 0 times 3, that is 0. So, 0 minus 2. Then, negative 2 na to. So, ang katapat ng 0 natin is negative 2. Then, kay 1 naman, ganito din yan eh, magiging 1 din yan. Hula ko lang, magiging 1 din yan. Pero kakomputin pa rin natin. So, 3 times 1 squared, positive 1 squared, minus 2. Then, 1 squared, that is 1, times 3, that is 3 minus 2. Then, 3 minus 2, that is 1. So, 1 na. Then, i-plot naman natin sa ngayon. We're going to plot. So, una natin is negative 1, 1. So, ito yung negative 1 na x. Then, ito yung 1. So, diba, negative 1 na x. So, dito siya. Sa line na ito. Then, positive 1 na y. Dito siya. So, ito siya sa part na to. Okay? Dito siya sa part na to. Negative 1 and positive 1. Ngayon naman, 0. Kapag 0, sa origin siya. Bago, negative 2. So, since negative 2 yung kanyang y, dito naman tayo sa y-axis titingin. Where is the 0? 0 and negative 2. So, this is negative 2. Then, 1 positive na x. So, ito yung positive na x. Then, positive na y. Ito naman si positive na y. Ito yung kanya. And then, guguhit na tayo ngayon. Laki ah. So, gagawa na tayo ngayon na tayo. So, iyan yung kanyang shape. Yung kanyang, sabihin natin na, tawag dito, kanyang function or kanyang sketch sa graph. Okay? Depende na. So, depende na din kayo kasi advice ko lang sa inyo, huwag kayong magbibigay na number na lampas sa 10 to 10 pataas. Kasi kapag lampas sa 10 pataas, ibig sabihin mga value nyo, mga 10 na matataas na. So, baka umabot pa kayo ng mga 20, edi mag-graph kayo ng up to 20. So, mahirap mag-graph. So, kaya inano ko lang sa inyo, gamitin nyo yung negative 1, 0, 1, yan. So, para madali lang sa graph, maliliit lang yung number. Kasi pag ginamit niyo yung malalaking number, for example, gumamit ka, gusto ko na number is 20, 0, 20.
ang laki niyan i-graph. Maggagawa kayo ng graph na up to 20 pa. So, nasa inyo naman yun kasi pare-pareho lang naman na magiging tatawag dito, yung itsura ng graph niyan kahit magkakaiba pa. Okay? Kahit magkakaiba pa yung table of yung x nyo. Basta tama yung pag-compute nyo sa y, pare-pareho yung value. Okay? So, sino may tanong? Sir, wala na po. Wala na. So, kung wala na kayong tanong, so, isang exercise muna. So, set tayo ng -1 sa value niya. So, diretso na lang natin ito, diba? So, -1 squared. Kapag nag-1 squared tayo, that is 1. Kasi -1 times 1, that is 1. Okay? Plus 2 times -1. 2 times -1, magiging -2 na siya. So, hindi na plus ang ilalagay natin, kundi negative or -2 na. Then, plus 1 tayo. So, plus 1. Then, 1 minus 2, that is -1, plus 1, that is 0. So, sa x natin, -1, sa y natin, 0. Then, sa pangalawa naman tayo, palitan lang natin to ng value. So, 0, 0, 1 na yung ilagay natin. 0 muna, 0. 0 squared plus 2 times 0 plus 1. So, 0 squared, that is 0. Kasi 0 times 0, 0. Then, 2 times 0, that is 0 also. Then, plus 1. So, 0 plus 0 plus 1, that is 1. So, meron tayong 0 and 1 dito. Okay? Then, sa pangatlo naman, so, sa pangatlo naman, we have 1. So, 1 dito, 1 din dito. Kasi binalitan natin lahat ng value ng x na 1. 1 squared, 1 times 1, that is 1. Then, 2 times 1, positive na yun, diba? Kasi kanina negative 1, kaya naging negative 2. Ngayon, 2 times 1 naman, kaya naging positive 2 na siya. Then, plus 1. Then, 1 plus 2 plus 1, that is 4. So, yan. Ganyan. So, yan. May gantong nakasagot, may kaklase yung gantong sagot. Kaso, pagdating sa plotting, doon na siya nalito. So, ano nga ba yung tsura talaga ng plot niya? So, tinan nyo yung x. Ang x niya, dito muna tayo sa una. Ang x niya, -1. So, nasaan ng x? Diba ito yung x natin, then ito yung y. Ang x natin nakahiga, ang y nakatayo. Okay? Wala, hindi ata naga ng aking keyboard. Ang x niya nakahiga, ang y nakatayo. Yung x-axis, yung nakahigang line, then yung nakatayong line, that is the y-axis. So, ang x niya daw is -1. So, ito yung -1 natin, diba? So, ito yung -1 natin. Nakikita ba? Yan. Nandito yung -1 natin. Na nandito. Then, ang 0 natin, ang y natin, ang y-axis natin itong 0. Ngayon, kapag ang y-axis natin is 0, understood na dito lang siya, dito sila nagtagpo, okay? Dito sila nagtagpo. Kasi yung 0, so kung saan sila magtatagpo na line, doon sila nagtagpo. So, ang -1 and 0 natin dito sa part na to. Okay? Then, ang 0 naman natin, ang x naman ngayon ng 0. So, ito yung part na 0, diba? I-spotlight na natin. Ito yung part na 0. Then, ang part naman na -1 sa y, ay sa +1 na y, is itong part na to. Ngayon, saan sila magtatagpo? Kung 0 yung x natin, then ang -1 natin is positive. So, dito siya, ang y natin is 1. So, dito siya magtatagpo. So, baka nga, bakit ganon? Bakit siya ganon? So, yan. Then, ang 1 naman natin is 1 natin is 4. 1 natin is x. Then, sa 4, dito siya. Yan. So, dito siya nagtagpo. Kung mapapansin nyo, parang straight line, sir. So, parang hindi siya pa U-shape. So, maaaring magkaganyan kasi tatlo lang yung values natin na nilagay. Diba sabi ko nga kanya sa inyo,
kung may tatlong values na nailagay dyan, maghanap pa kayo ng pwede pang isa. So, itong negative 1, 0 natin, di ba? Dito lang siya sa part na to. Try natin na dagdagan pa siya. So, maaari maging possible na maging linya pag ganito siya. Yan, pag ganyan siya. So, wala lang ibang part. So, try natin dagdagan pa ng isa. So, pero dito na sa negative side natin. Halimbawa, lagyan natin ng negative 3 para ano talaga natin na talagang ano siya, U-shape siya or quadratic. Kasi ito naman quadratic naman itong ating equation. Quadratic naman talaga yung equation natin. So, hindi lang natin makita kasi tatatlo yung values. Diba guys, sabi ko kanina, sa tatlo pwede na natin makita. Pero ang pinaka-standard, mga 5 para mas makita pa natin clearly. So, kung maglagay tayo ng negative 3 dito. So, negative 3 ay negative 3, then negative 3 din dito. Okay. Negative 3 squared, that is 9. Then, that is magiging negative 6 na siya, diba? Magiging negative 6 na siya. Then, plus 1. So, negative 3 ay 9 minus 6, that is 3 plus 1, so magiging 4. So, negative 3 and 4. So, nasaan si negative 3 and 4? So, kapag pinat natin, this is negative 3, then the positive 4, nandito siya. Okay? Yan, lumabas na siya. Okay? So, lumabas na siya na letter U-shape talaga siya. Okay? So, it means, yung gawa mo Justin, tama yung gawa mo Justin, kaso hindi lang natin nailabas yung tunay na U-shape niya. Diba? So, tama naman yung plotting mo Justin, and also, hindi lang natin nalabas kasi kulang pa nga tayo ng variables. Pag nagkulang pa tayo ng variables, magdagdag pa tayo ng another table of values. Okay? So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga 5, okay na. Kasi kapag 3, parang kulang pa. Pero minsan, nalabas na din talaga sa 3. Pero kapag kulang pa sa 3, magdagdag tayo hanggang 5. Okay? So, kahit nga negative 2, lalabas na din yan. Kasi pag negative 2, dito siya tatama. Dito yung values na yun. Pag negative 2 yung nila sila. Okay? So, naintindihan natin, class? So, may tanong pa ba tayo? Sir, wala na po. Wala na.